Kami po ay nakikiramay sa inyong namatay po, no? Na kamag-anak. Sir, pwede pong pakikwento sa akin muna yung insidente, yung murder. How did it happen, sir? Yung pamangkin ko kasi, nung araw na yun, nagtatrabaho siya, nagtatayo ng mga gulay. Opo. Tapos siguro napagod. Pagdating ng gabi, pagkatapos ng hapunan, Opo. pumunta po doon sa kubo nung tiyuhin niya at nagpahinga doon sa duyan habang nanonood ng cellphone. Ngayon, siguro na nantok, nakatulog siya doon sa duyan. Alas 11 ng hating gabi, may pumunta na suspect. Yun nga, yung Ito pong pumatay sa si kanya. Jeronimo Cristobal. Oo, na hindi niya namalay kasi tulog siya. Opo. Bigla siyang tinusok ng itak. Walang away na nangyari bago ito. Walang sagutan. Bigla na lang siyang tinagap. Opo, attorney, wala po. Yun ang pagkasabi nung itong tatay. Ayos po ang tulog ng anak ko po sa duyan. Opo. Tapos dumaan po yan si Hronimo yan. Bago sinaksak yung anak ko sa may duyan. Kasi tulog. Walang kalaman-laban yung anak ko na sinaksak. Kinabukasan, kasi yung bahay ng kakambal ko, doon din nakahiga. Bago nakaramdam yung aking kakambal, Opo. patay na yung kanyang pamangkin, yung anak ko. Pagkatapos po ng pagkapatay, nakita nyo si Jeronimo Cristobal, sir. Hindi po, yung nagsabi po sa amin na yung si Hronimo na Cristobal, yung mismong kapatid po ang nagsumbong Okay. sa police station na yung kuya niya ang Ito ang pumatay sa pumatay. kay Kinet. Opo. Okay. Yun. Nalaman nyo ba mula kay Jeronimo kung bakit niya po ito nagawa? Hindi po kami nag-usap-usap na sa ng pulis na nag-usap kami dalawa, hindi. Wala po. Yung police po lang nag-ano sa amin na ganito. Kasi ang ginakatibayan ko rin po ng loob, yung kanyang kapatid po, sir, na nagsumbong na yung kuya niya po ang pumatay sa kay Kinet. Tatanong ng polis itong si Jeronimo Cristobal, bakit mo kasi para sa akin, sir, para tagain mo ang isang taong natutulog, may dahilan po to no? Wala pong awayin, sir. Kahit naalitan, wala po. So, bigla na lang napili ni Jeronimo Cristobal mampatay ng tao. Siguro po. Hindi ba gumagamit ng pinagbabawal na droga itong si Jeronimo Cristobal? Ewan po, hindi ko po alam. O lasing ba po siya nung panahon na? Maring lasing, ganon. Hindi naman tinanggi kahit isang beses ni Jeronimo na siya ang pumatay po kay Kenneth. Hindi naman. Aminado rin po siya. Mm. Siya ang pumatay. Okay. Ang sabi ng piskalya is hindi siya pasok doon sa mga kaso na dapat i-inquest. Dapat nag-direct filing po. No, dapat nag-preliminary investigation, hindi inquest dahil hindi nga siya nahuli, caught in the act, kumbaga sabihin natin, di ba? O hindi rin siya nahuli within sa tinatawag nating hot pursuit. Hindi rin siya pwedeng i-inquest dahil hindi naman warrantless arrest ang nangyari, no? Kinuha lang po siya, inimbitahan lang siya ng pulis. No, parang ganoon po ang nangyari. Kaya ang sabi ng prosecutor, hindi dapat inquesto, dapat nag-preliminary investigation kayo. Ngayon po, sir, pagkakabalita sa akin ng staff namin, nakawala po siya. Hindi na po siya nakakulong ngayon. Hindi po. Hindi po, at large siya. At large na ngayon. At malapit lang sa inyo nakatira. Medyo may 1 kilometro at kalahati po ang layo. Pero kayang-kaya kayong balikan. Ang banta pa po sa amin na may patayin ba siyang dalawa. Ano po ang sinasabi niya sa inyo, sir? Diretsong salita niya. Pero wala pong siyang sinabi na kung sino ang ano niya na kung kami ang patayin. Wala. Kami naman Basta ito. may binanggit siya na may dalawa pang isusunod na patayin. Sa pagkakakilala niyo kay Jeronimo Cristobal, violenteng tao ba to? Pinatay na po niya yung lolo Kasi niya eh. Marami Hindi na pa pong siya kaso. nakulong sa pagpatay ng lolo niya? Nakulong na po Nakulong yung na sir. po yan. Kaso nakalaya na siya. Kumbaga natapos na niya yung... Ay, sentensya niya. Oo, Tapos sa kulungan. yung sentensya niya. Tapos gumawa siya uli. Ang sabi ng iba dyan, 4 na raw ang naging kaso niyan eh. So, Taga-Nueva mamamatay Ecija tao po yan. talaga tong taong to. Opo. Violente talaga siya. Mga pamangkin ko po ito hindi na makalabas sa gabi. Kahit yung mga ibang tao doon. Dati, mga inaabot sila ng alas 11, mga tindahan doon, bago magsara. Ay ngayon, maaga pala, sarado na po sila. Dahil nga sa kanya, takot na eh. So dapat talaga ma-filean na to ng kaso, no? Para Kailangan may mahuli warrant of agad. arrest na hindi na makalakad. Kasi, matay tao. Oo, at saka hindi nakampante yung mga taga roon eh. Colonel, pamilyar na po kayo siguro sa kaso nitong si Jeronimo Cristobal, no? Yes, sir. I'm aware, sir. Ko-confirm ko lang po yung kanyang prior records, no, sir? Apparently, siya ay natapos na sa pag-serve ng sentence ng parricide, no? Dahil pinatay niya kanyang lolo. With regards to that, sir, information, Yes, sir. i-validate ko po muna, sir, kasi Okay, sir. narinig ko rin po yan dati, sir, na pinatay daw po yung lolo. Pero i-check po namin sa record namin kung reported po sa amin, sir. Anyway, ang gusto ko lang po kasi i-establish, sir, no, na parang itong taong to is really a danger to everybody, no? Na Yes, sir. delikadong tao talaga to, may history na siya ng pagpatay. According sa kwento-kwento, 4 na po ang kanya napatay, no? Kinalulungkot lang po namin dito sa programa, of course, sir, is nung hinuli niyo po siya, dinala niyo siya sa inquest at na-dismiss po ang inquest proceedings, no? Because hindi daw po siya pasok sa ating rules of court dun sa Rule 113 Section 5 po ng cases na pwede po sa inquest, no? Bakit po
dinala sa inquest, bakit po hindi direct filing, sir? Sir, nangyari po yung incident, sir, May 20, sir. Immediately, sir, yung aking mga personnel nag-conduct ng investigation Yes, sir. until na-trace namin, sir, yung mga person of interest that time. And then, luckily, sir, yung kapatid mismo, sir, same day, sir, nung March 20, around 4 p.m., Yes, sir. siya na po, sir, yung lumapit sa amin at kinento niya, sir, yung pangyayari. So, immediately, sir, ang ginawa okay. po namin, nag-conduct po kami ng hot pursuit. Tuloy-tuloy po yun, sir. However, nagtago na po yung tao. I see. So, May 22 ng umaga, nakatanggap po kami ng tawag from barangay councilor, sir, ng barangay Malisbong, sir. And nireport po sa amin yung pag-surrender ni Cristobal Marcelo Geronimo. Siya po yung Okay. tinurong pumatay sa ating victim, sir. So siya mismo immediately, po sir, ang nag-surrender, sir, no? Yes, sir. Voluntary surrender surrender po ang kanyang ginawa. Sir. Yes, sir. Immediately, sir, pinuntahan po namin yung nag-conduct na hot pursuit. Sila rin po yung pumunta. Yes, sir. And then, in effect po yung arrest. Same day, sir, nakipag-ugnayan po kagad kami sa prosecutor's office. And then, pinadala po sa amin. Pinabol po namin na ma-inquest. Okay. Na-dismiss tayo sa inquest dahil nga hindi daw pasok Yes, sir. sa inquest proceedings itong pangyayari. Kailangan daw direct filing, no? Yes, sir. Pwede nyo siyang ilagay under your custody, no? Since voluntary surrender ang kanyang ginawa. With regards to that, sir, i-consult po din namin ang aming legal officer kung pwede pa po, sir. Nag-issue na ng release order, sir, yung ating sir, prosecutor. Sir, kaya I sinunod agree, po sir. namin. Oo sir. nga eh. Yun nga, sir, eh, no? Buti sana kung hindi na lang tayo nag-inquest, nag-direct filing tayo, he stays doon until lumabas po yung resolution dahil nga voluntarily naman siyang sumuko, hindi nyo naman siya inaresto technically. Pero tama rin naman kayo, sir. Again, ako nasa batas lang ako, sir. Eh. May release order, di ba? So you Yes, sir. are required by law to release that person. Yes, Pero sir. at the very least, sir, namomonitor nyo ba kung nasaan siya? Ngayon po lang nalaman yung nire-report po ng ating mga kamag-anak na sila po ay binabantaan. Yung barangay po kasi na yung, sir, medyo malayo talaga dito sa bayan. Mhm. Ang initial na ginawa ko, sir, nakipag-ugnayan din po ako sa barangay. And tinanong ko po, sir, kung nagre-report po sila sa barangay kung sila ay pinagbabantaan. And sabi po ng ating barangay captain, wala naman pong Yes, sir. Pero hiniling ko na po yung assistance ng barangay. And kami po, sir, ay tuloy po yung monitoring namin sa kanya kasi nag-aantay po kami, sir, ng release ng court ng warrant of arrest para i-effect po yung kanyang Okay. arrest, sir. So, ibig sabihin, sir, nakapag-file na tayo no, ng preliminary investigation natin. Nakapag-file na tayo Yes, sir, complaint sa affidavit. prosecutor's office, sir. Waiting po kami, sir. Nakamonitor po kami, sir. Maaari kayang maglagay tayo, magposte tayo ng miyembro ng ating kapulisan doon sa bahay o sa residence nitong mga complainant namin. Kasi sir, itong tao pumapatay ng walang dahilan, sir. Criminal mind talaga, sir. Hindi niya kinailangan ng motibo para patayin ng kanyang biktimang si Kenneth, no? So baka pwede naman, sir, bigyan natin ng extra security itong mga complainant natin. Yes po, sir. Dahil ayaw din po namin na magkaroon ng another incident. So, Yes, sir. kaya nga po nakipag-ugnayan po kagad ako kay barangay captain kanina, sir, nung nalaman ko na may mga ganong incident, sir. Yes, sir. And we will coordinate with the family, sir, para mabigyan po sila ng protection, sir. Kami po ay makipagtulungan rin sa inyong opisina kung may kailangan po kayo regarding the case. Kung kailangan niyo Yes, po sir. ng tulong dito sa aming mga complainant, kunyari, sila ay mag-execute ng sinumpaang salaysay. Pwede po kami makatulong later on para po, di ba, bumilis po ang kaso natin ng onte. Kami rin po ay mag-check, follow up sa prosecutor's office para alam natin kung ano na ba status ng ating direct filing kasama sila para maaresto na natin itong si Geronimo Cristobal. Sana lang, continuous monitoring kay Cristobal. Kasi di natin alam, di ba? Baka mapanood niya to, maririnig niya na may mangyari at Yes, sir. biglang tumakbo. We will be very disappointed kung malaman namin hindi na natin siya mahanap sa panahon na may warrant Yes, of sir. arrest na siya. Nakamonitor po kami, sir. Minomonitor po namin, sir. Anyway, maraming salamat, no, Colonel Cuevo. Maraming salamat po. Yes, sir. Thank you. Pero kung may kulang, sir, tingin nyo hindi kayo secure, tumawag po kayo sa amin, sir. Ang isa pang importante na sasabihin ko bago tayo magtapos, sir, pag umandar yung kaso, sana active tayo, tumestigo tayo. Follow up na lang, sir. Opo. Kami po ang bahala mag-follow up. Kung pwede nating pabilisin yung kaso, papabilisin natin. Kasi gusto po sana namin talaga yan, mahuli siya, makulong, maparusahan ng habang buhay ba? Opo, Hindi sir. siya makalabas. Paniguraduhin natin yun. Murder to, sir. Kasi di lang isang tao ginawa niya. At saka isa pa kasi dito, sir, yung barangay captain daw nila roon, ay medyo kamag-anak yata nitong Sir, kamag-anak ng kapitan si Cristobal. Lula niya, ay lulo, bago yung nanay ni Kapitan, magkapatid. Yan na nga ba yung sinasabi ko eh. Kaya siguro ang sabi ng kapitan kay Colonel,
walang pagbabantang nangyayari. May pagtatakip. Buti na lang, pumunta po kayo dito, natawagan natin si Colonel Cuevo, bigay natin sa kanya yung totoong balita. Bukod doon, tatawagan rin namin yung kapulisan doon na huwag masyadong magtiwala sa impormasyong makukuha sa barangay. Oo, kasi kamag-anak nila yun. Baka mamaya kasi, sir, mas madali siyang makatakas. Yun nga po sir. Mangyayari nga po yun. Yun nga mangyayari. Very clear naman yung kaso is murder dahil nga gumamit siya ng treachery dahil pinanigurado niya hindi makabawi tulog pinagtatagan niya. No? Tututok po kami sa kaso, sir. No? Papaniguraduhin namin bago kayo makauwi, sir. Bago pa lang kayo bumalik ng Occidental Mindoro at Aklan, meron na po nakaposting police para bantayan po kayo doon. Para hindi kayo matakot, tuloy-tuloy natin yung kaso, sir. Kung may kailangan po kayong gastusin sa pagpunta sa korte, sa pagkuha ng papeles, sa pagtakbo, tulong po kami, sir. Kasi alam namin hindi mura at matagal na proseso po ito. Yung pamasahe yung papunta at pabalik kami na po bahala. Salamat po. Salamat po, sir. Maraming salamat, sir. Kakausapin din po natin si Colonel Cuevo no, sa kabilang studio po. I-coordinate po natin yung para sa safety po ng pamilya po ninyo. Opo. Salamat po, magandang hapon po. And muli po ang aming pong pakikiramay sa inyo. Opo. Salamat po.